Tayo po ay pinalad, nasa Oo. kabilang linya po si Dr. Froilan Calilong, isang political analyst. Pag-uusapan natin partner itong Oo, tungkol yun sa nga. pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa kabilang linya po si Dr. Froilan Calilong. Dr. Froilan, magandang araw. Yes, magandang umaga po at magandang umaga rin po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ayan. Good morning, Doc Froilan. Ano? Siyempre, isang Mm, mahabang gabi ang nangyari kahapon. At tama. actually, hanggang ngayong umaga, Mm, gagawa ng nasa biyahe na si dating Pangulong Duterte. mhm, Unang-una nga, ito na, unang tanong, mm. paglapag po ba dito, ito bang pag-aresto at pagdala kay dating Pangulo sa dahig ay may legal basis? Ano po kaya magiging epekto nito ngayon, lalo't malapit ng eleksyon, ano? Well, kung titingnan po natin yung basis po ng pagkaka-issue ng ICC dito sa warrant of arrest, ito kasi ay inilatag or naibigay dahil may nakita yung yung judges ng ICC. They found reasonable grounds that crimes within ICC jurisdiction were committed and the arrest is necessary to ensure na magkaroon po ng trial attendance or to prevent obstruction. Ito po ay nakalagay sa Rome Statute Article 58, Section 1. So, nagkaroon ng ICC pre-trial chamber and they determine na yung mga kondisyones na to ay nasatisfy naman. So, yung kasing sinasabi rito natin that the Philippines withdrew already from Yes, the Rome oo. Statute. It happened in 2019. Mhm. And the crimes na pumasok dito sa pre-trial chamber ng ICC were the crimes allegedly that were Mhm. committed from 2016 to 2019. Mhm. So the warrant remains valid because the jurisdiction is determined by the timing of the alleged crimes and Mhm. not the current treaty status. Ito Oo. rin ay nakalagay sa Rome Statute Article 127, kaya nagkaroon ng legal basis Mhm. from the ICC perspective yung pag-aresto. Kumbaga bago pa man tayo kumalas sa ICC ay meron ng mga kaso, may Na, mga kaso nang na-file. nakapending sa Mm, ICC. Kaya Tama po yan. yun yung naging basihan ng pag-aresto at paglabas nga ng warrant ito dito yung kay mga panahong miyembro pa tayo ng ICC, ICC. Dr. Oo. Froilan, no? Ah, Tama po yan. tanong ko lang, Pero Doc, sige yes po. po, go ahead. Ang tanong kasi rito is the Philippines legally obliged to surrender Yes, opo. former President Duterte to the ICC? Siyempre, from the perspective ng ICC, yes. The Mhm. obligation ko to cooperate continues for investigations na na-initiate before the withdrawal. Mhm. Pero domestically dito sa Pilipinas, cooperation is discretionary under Philippine law Yes. post-withdrawal Mhm. under the Republic Act 9851. So, ang tanong, can President Ferdinand Marcos legally refuse to Yes, surrender actually, Duterte to oo. the ICC? Legally, yes. Kasi Mm. wala tayong binding treaty or domestic legal obligation explicitly compelling surrender post-withdrawal. So Mhm. the decision to cooperate Yes. lumalabas remains discretionary under Philippine law. No? Pero ang nangyari nga is sinurrender natin, in Yes. short, nakipag-cooperate tayo doon Yes. sa ICC. So yung Oh. tawag ng sabi nga niya, pero idugtong ko na lang, no, Doc Froilan, paano kagabi nagkaroon din ng TRO, tama ba? Nagkaroon ng TRO from the Supreme Court na wag isuko nga itong si Pangulong Duterte. Will that conflict the matter kasi nag-cooperate ang ating gobyerno, pero meron tayong TRO ruling na lumabas from the SC. Yeah, that of course that the TRO ruling will definitely cover yung ating domestic domestic legal jurisprudence, no. Pero ang maganda sana rito kung nailabas yung ruling ng mas maaga Mhm. bago pa bumiyahe papunta ng Netherlands. But nevertheless, if ever there will be this TRO ruling, tingin ko naman magkakaroon pa rin naman to ng effect, no, and hopefully ma-settle siya immediately with the ICC for the potential return of the former president. Kasi syempre meron tong tinitingnan din kasi rito siguro ng Pilipinas yung potential legal consequences
if the Philippines refuses ICC cooperation, pwede kasing ideklara ang Pilipinas na non-cooperative. And may refer the matter to the Assembly of States Parties, and mayroon tong diplomatic and reputational implication. Pero wala naman talaga tong enforceable sanction. So kung titignan natin, bang aside politics, sa totoo lang, pwedeng hindi i-surrender or pwede nating hindi ipadala ron ang Pangulo, ang dating Pangulo. Pero yun nga, dahil nga sa mainit yung kanilang sabihin na nating pagkakahiwalay pampolitika, lalong-lalo na ng ating Pangulo, maaaring ito yung naging dahilan para ipagbunsod sa ating liderato na i-surrender itong Pangulong Duterte. Dahil maliwanag ang posisyon ng ating Pangulo nung una, that they are going to uphold Philippine sovereignty, hindi nila ayaan ng ICC incursion. Pero nung naging matamlay na at naging sabihin na natin hindi na maganda ang kanilang relasyon, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Correct. So kung sinasabi nga nila na it's politically motivated or political prosecution nga daw pero ita-clarify ko na lang din Doc Froilan, ay dinadahilan kasi ni Pangulong Marcos yung through Interpol idinaan ng ICC yung warrant. So tumatalima sila sa Interpol at hindi sa ICC. Tama ba yun is that also parang excuse? Hindi ko alam kung itatawag. Tama rin ba na sumunod tayo sa Interpol? Dinaan nga sa Interpol Hindi po, dahil ang Interpol po, nagbibigay lamang sila ng tinatawag natin na red notice. Kumbaga parang nagbibigay ng alert or arma sa isang bansa. Na mayroong isang tao dyan na kinakailangan nilang ma-apprehend or ma-aresto. But it doesn't necessarily mean na kapag meron tayong Interpol red notice, isusurrender na natin. Kasi kinakailangan masunod pa rin yung mga domestic legal procedure natin. So otherwise, talagang question to ng sovereignty. Kasi kung gano'n ang mangyayari, edi kahit sa anong bansa na lang pwede silang magpakuha, magpa-aresto ng hindi dumadaan do sa judicial proceeding ng bansa na 'yon. So definitely it's a blatant disrespect to the functional or functioning institutions ng isang bansa kung mayroon basta-basta silang ipapa-aresto. So the arrest should have been done in the right manner. I mean, dapat may nasunod na reglamento. Yun yung medyo mali dito, Hindi natin na-satisfy yung tamang proseso. Kaya nga syempre mayroon talagang due process na dapat nasusunod pa rin, even if ano mang kaso yan, international humanitarian, human rights, whatever, it should still follow the judicial due process. And kumbaga in layman's term, may sarili tayong batas na dapat din respetuhin ng international meron court. Tayong umiiral na justice Mauuna system. muna dito mismo sa ating soberenya. Pero ito, moving forward, Doc Froilan, ito na nga. So nahuli na nga inaresto na nga itong si dating Pangulong Duterte, dinala sa the Netherlands. Now, so kung andun na siya sa ICC, ano kayang posibleng legal o anong mga next step na pwedeng gawin ng defense team ni dating Pangulong Duterte? Well, definitely, kaya naman siya dinala ron, parang magkaroon na ng mga pre-trial proceedings and eventually magkakaroon na ng mga paglilitis, So, definitely, kapag na-convict, kung ma-convict, may mga penalties, na maaaring i-impose ang ICC on former President Duterte. Halimbawa nito, yung pagkakaroon ng imprisonment for a term not exceeding 30 years, or life imprisonment in extreme cases, along with possible reparations for the victims. Nakasabi niya sa Rome Statute. And kaya mahalaga na maiprepara ng legal team natin, ni Pangulong Duterte, yung mga
dokumento, material na hard evidences and even testimonies na magpapatunay na wala siyang kinalaman dito sa alleged bloody war on drugs, no? So yun kasi ang hindi na-satisfy dito Yes. yung principle of complementarity. So what do I mean by principle of complementarity? Kung naging maliwanag sa ICC na meron tayong maliwanag na direksyon dito sa pagtalakay, pagbalangkas at paghulma dito sa kaso na to, maaring hindi na sila nag-intervene eh. Kaya lang parang ang nangyari parang naging walang masyadong Reaksyon. mga pagdinig or walang masyadong reaksyon at hindi talaga gumulong yung maliwanag na mga kaso. And I think the reason for this is because no clear cases were actually filed in the first place. Oo. Paano magkakaroon ng paglilitis kung wala naman talagang maliwanag ng mga kaso? So may pagkukulang din yung ating sistemang legal dito Ang sa state, Pilipinas kasi kaya nakialam ang ICC because of this principle of complementarity. Kumbaga parang intervention. Wala kayong ginagawa diyan, ito dapat 'yan. Sila na Pero ito nanghimasok. tuloy ko lang Doc Froilan. Gumugulong na yung kaso, for example ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Pwede ba siyang mag-request ng provisional release o parang bail? Pwede ba siyang makabalik dito Dito sa habang Pilipinas? dinidinig yung kaso? Yeah. Well, pwede tayong mag-impose ng tinatawag natin na provisional release, no, which is similar to a bail. It's possible in exceptional circumstances. If judges will determine na walang risk of flight, meaning walang potential or possibility na siya ay tatakas, walang obstruction or continued crimes actually exist, then maaari siya naman siyang mabigyan. Although sa Rome Statute kasi, ang tawag dito ay provisional release. No? Similar to a bail. No? Yes. Similar to a bail. So pwede siyang magkaroon ng provisional liberty while the case is being tried. So pwede pa siya makabalik dito sa bansa habang dinidinig yung kaso. Itanong ko na lang din, ano kayang na-foresee mo, Doc Froilan, no? Lalo't nagkaroon ng, I think, kung confirm itong komento ng China, no? Tungkol dito sa pag-aaresto kay, magkakaroon ba to ng, hindi tayo, lalo't-lalo ngayon ng issue ang West Philippine Sea. Ano kaya magiging implication nito, ano? Well, pwede magkaroon ng potential backlash effect, no? Especially we know that China is an ardent supporter of former President Duterte. Pwedeng magkaroon ng pressure, no? Diplomatic pressure ang China. Pwedeng magkaroon din ng mga economic pressure kasi nagbigay sila ng statement, I believe yesterday, no? Na these are very strong statements in support of the former president, and kulang na lang i-condemn nila itong ginagawa ng ICC, no? So I believe this is something na they will be looking at, no? Kasi medyo mabigat itong kaso na to kung titingnan natin, and I believe China will be looking at it with a very very clear context, no, and clear vision, and they will definitely be involved in this, no, kasi may mga ibang heads of state na rin naman na nagkaroon ng ganitong mga kaso, no, halimbawa yung sa Sudan, sa Ivory Coast, but Duterte's case underscores accountability kasi, no, regardless of his official status. But definitely may political implication dahil ang rhetoric ng ating Pangulo is that ginawa niya ito, no, para siguruhin nga that the generation and the future generations of the people in the country will be free from the drug menace, no. So hindi ito kahilintulad ng ibang crimes against humanity like genocide or ethnic cleansing na wala naman talagang masasabi natin na magandang motivation, no. So if you look at the sentiments of the public here in the Philippines, marami rin naman ang natuwa doon sa naging digmaan nating
natin kontra droga dahil ayun nga sinasabi generally mas naging peaceful, mas naging kampante ang ating mga kababayan, mas hindi naging malala yung mga malalalang krimen, no? So kaya medyo masasabi natin na yung sentimento ng ating mga kababayan nandito, no? And syempre we cannot underscore the popularity still that The charm, former President Duterte, the charm that he has, and nakikita natin to ngayon, and really I'm quite worried about the possible scenario that might happen, especially in coming days. Oo nga ba, yun na nga yung susunod ko doon na Doc Froilan, sa tingin mo ba magkokos ito ng people power, Yes. di ba yung rally na yung malakihang rally Malaking ba? rally, karahasan. Oo. Yeah, two things siguro, no. I would like to come from two schools of thought here. Number one is that there is a potential for that, especially because there's this outpouring of public sentiment disfavoring itong ginawa nila, no, dito sa ating dating Pangulo. At ito naman ay dahil na rin sa allegedly sa magandang nagawa ni Pangulong Duterte nung siya'y nanunungkulan. Ngayon, itong public sentiment na to may not actually be very strong if the current administration is also in the right track. Meaning, kung nakikita naman ng ating mga kababayan that the current government is also doing its fair share of, function or task na ginagawa nilang maayos yung kanilang tungkulin, baka hindi pa masyadong maging divisive. Baka, yes. Pero kung nakita nga nila that the current administration is just focused and dead set on politicking, wala naman talagang magandang nangyayari, mataas ang presyo ng bilihin, definitely magkakaroon ng domino effect doon sa sentimiento na let's do something about this because hindi tama yung nangyayari. So meaning Doc Froilan, is this the right time for President Marcos to come up with this reaction, no? Yeah, definitely. I think they should have explained this to the public a long time ago, no? And hindi yung parang biglaan, kasi parang we were caught unaware, no? I mean the poor old man Duterte was not even given enough time to prepare his things, di ba? Yung iba nga na kinukulong bago sila makulong, at least meron silang kakayahan na mag-prepare man lamang. Sa kanya, walang pahinga, walang dire-diretso, no? And syempre, medyo hindi to akma sa kultura natin, ano? Remember, the Filipinos are very fond about our elders, and matanda na si Pangulong Duterte. Para gawin natin yon, parang it runs counter to our culture as people who takes care of our elderly. So I think there should have been enough courtesy that was extended at the very least to him, not as a former president, not as a former public official, but at least as a senior citizen and as an old man, dapat na-extend naman lang yun sa kanya. Kaso nga mukhang hindi man lang yun kayang ibigay ng ating pamahalaan. Yun. Yun nga, sige pa. Doc Froilan, since nangyari nga ito itong pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ay, hindi. Maitanong ko na. Since naisabay nga itong pag-aresto, di ba mukhang makaka-apekto sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. At ano ba, Doc Froilan, ang nakikita nyo? Yung mga botante ba, landslide vote na para sa partido nitong kay Pangulong Marcos, o mas lalo mag-aalab lang din sa eleksyon, ang kanilang pagmamahal dito sa partido ni dating Pangulong Duterte? Well, if you're going to look at the public sentiment right now, iba yung lumalabas sa mga pre-poll surveys, pero iba rin naman ang nakikita natin on the ground. I mean, the public sentiment of the people, I think, are favoring the slate of Duterte. Although, let's face it, ilan dito sa mga kandidato ni Pangulong Duterte, wala pa talaga doon sa antas na masasabi na winnable sila talaga. Pero, may mga may mga pangyayari, that are I would say catastrophic in a sense, na pwede talagang mag-alter dito sa dynamics ng ating election, and this could be one, so dito natin makikita how
powerful, no, and the sway that President Duterte still has over the public, kung paano ang magiging resulta ng halalan nito, no. Dati tinitignan lang natin dito yung trajectory papunta dun sa impeachment, no, after the election. Pero ngayon, kailangan na lang natin tignan what will happen to President Duterte, given the fact that he already said and he already mentioned before that he would want to be a legal counsel of VP Sara Duterte. Pero syempre magkakaroon ng mga implications to later on, and yun nga, no, actually, I would say medyo nakakabahala. I mean, from my perspective, well, the things that are bound to happen, syempre may epekto to sa ating ekonomiya, no? Disruptions and political problems like this, conflicts like this, may really have a backlash effect on the economy. And ito nga, no, hindi na nga maganda ang ating ekonomiya ngayon, marataas ng presyo ng mga bilihin and all. And then meron pang ganitong mga extraordinary events, mas lalo tayong mababaon kapag hindi ito naayos. So I think the president really has to step in. He really has to, make things or explain to the public exactly, no, these things, and hopefully the public will understand, no, at hindi tayo humantong doon sa marahas na pagdedesisyon, ano, sa bagay na kasingsela nitong nangyari kagabi. Idaan talaga dapat sa kumbaga, mapayapa, legal don't na choose proseso. Violence. Oo. Pero Doc, last question na lang, i-segue ko na lang dun sa ano na bang estado nitong 2025 GAA, no? Sa alam ko may kung sakali mang mapatunayang ito'y unconstitutional, ano bang dapat na next step na gawin ni PBBM? Well, definitely, kasi sa usapin ng GAA, no, kapag napatunayan talaga ang constitutional yan, mangyayari dito ay magkakaroon tayo ng automatic reappropriation, ano, and kung ano yung naging budget last year, yun yung magiging budget ngayon. Of course, without unallowed insertions, and kung ano man yung mga disallowable na mga inclusions doon sa current budget. Nga lang, syempre, hindi maganda kapag automatic reappropriation tayo dahil yung mga proyekto, halimbawa last year, mas mababa ang cost niyan kumpara ngayon. So, maaaring magkaroon din to ng masasabi ko na hindi magandang implication sa ating economy. Secondly, yung impression, no, sa ng publiko na talagang may katiwalian na ginawa doon sa mismong budget, no. Dati kasi ang budget ninanakaw mo na kapag nandiyan na, no. Ito ginagawa mo pa lang, may pagnanakaw ka na naisip, di ba? So yun yung yun yung implication doon. So I think marami ring kailangan tingnan, and a lot of people are saying na kaya ginawa itong pag-aresto sa Pangulong Duterte para pagtakpan itong mga issues na to, like the PhilHealth, the ayudas, this GAA, para may karoon ng isang ma-divert ang attention ng media, ng taong bayan. Pero I think right now, no, ang mga tao naman is I think smart, more intelligent as compared before. Yes, I mean, we have all the avenues for us to be able to be enlightened and to be knowledgeable of things. We have social media and all. So itong mga ganitong mga diversions, medyo siguro 30 years ago, 40 years ago, it could have worked. But right now, malabo siguro. Yes, ayan. The way you see it. Binabudget pala yung partner. Ito sa mga substandard materials, ito sa akin to, pang party ko to May kurot agad. May kurot agad. Hindi pa, kumbaga sa manok na, hindi pa nangingitlog binibilang ng itlog. Exactly. Ayan. Doc Froilan Calilong, maraming salamat po sa pagpapaliwanag. Yung, kasi ang daming tanong mula kagabi. Puro kaliwat tanong. Kanan diba? Kaya maraming salamat po. Isa po kayo sa mga nagbigay ng liwanag. Dun sa mga tanong na nangyari dahil dun sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte kagabi. Doc, asahan nyo po at kukulitin po namin kayo everyday, maya't maya. Wala pong problema. Bigyan kaming aral sa mga itong insidente. Yung mga ikaw ang aming liwanag sa ngayong oras sa na dilim. Maraming salamat, Doc Froilan Calilong. Sa ulitin po. Salamat po. Salamat po at mabuhay po kayo. God bless. Ayan, at ayan po, narinig nyo po si Dr. Froilan Calilong, ang isang political analyst